Di binalita na number 1 si VP Sara, pero yung binaba niya, binabalita, ang gulo lang. Ganyan sila, mahilig yung ano rin, yung press eh. No? Hi, good evening, Boss Buds. May kaso daw si Erwin Tulfo, 4 counts ng libel. Dito naman po sa atin yung mga convicted, nakakatakbo, nag-iimbestiga, yung mga walang kaso, nakukulong. Dapat mabago yan Yan nga dapat Dapat magkaroon ng parameters yung kinontempt. Ngumiti lang, putya, kinontempt. Kukontempt kita, na wala hopya ako rito, putya, ngumunguya ka, malamang. Kulang na lang, ganun, i-contempt Nagsisinungaling ka. Sino may sabing, paano mo malaman na nagsisinungaling ng tao? Bakit, boss, bakit iboto pa natin? Yun nga ang tanong ko sa inyo, bakit nyo sila iboboto? Binibigay ko na nga sa inyo pera mga tao na. Kasi parang wala akong makuha ng, habang sinasabi ko na wag nating iboto sila, lalo kayong sinabi, hindi ako yan. May mga nagko-comment na gano'n. Bakit ako mag-straight? Bakit ko iboboto si Ipe? O yan. Anong gagawin nila ngayon para lutasin yung problema? Wala rin naman Kahit ba matalino sila, wala rin silang gagawin Mas nakakatakot pa nga yun Matalino ka tapos kakampi ka ng mga tirador. Makakatulong ka pa para mas lalong papaghirapin ng bayan. Boss, gagamitin lang kaya si Diwata ng mga politiko? Ewan ko rin kay Diwata. Kung ako sa'yo, Diwata, asikasuhin mo na lang yung pares mo. Boss Buds, what will happen to Attorney Roque kasi na-reject sa SC? Di tuloy lang yung paghunting sa kanya. Ganun lang po yun. Straight vote Duterte lineup. Wala silang humpay. Basta mga ganyan, nakakita sila na pwedeng hulihin. Huhulihin nila Pwede nyo bang gawing intro nyo yung bagong kanta para kay BP Sara? Hindi po. Hindi po tayo mag-i-intro dito kahit na, kasi po, maapektuhan po yung YouTube channel natin Lalo na ngayon may patakaran po yung Comelec, 'di ba? Sabihin ng Comelec, titignan natin yung mga vlogger na akalain nila na may bayad sa akin. Basta nagano tayo kasi promotion na yun ni BP Sara. Sisilipin nila yan Ayoko po maapektuhan yung ating channel dahil lang diyan. Mas lalo tayong kawawa. Naghahanap nga sila ng butas sa atin para naghahanap nga po sa mga vlogger ng ikasisira ng channel natin Huwag natin silang bigyan, no? Huwag natin silang bigyan ng chance para magurgur yung mga channel natin. Si election Ang pinakamakapangyarihan pagdating na election yung Comelec. Ngayon may utos na sila, sabi nila sisilipin nila yung mga kasi ang kunwari nagano sila ng kunwari na may mga ex-deal. Yung mga senador papalabas sa mga vlogger o yung mga kandidato pala ipapalabas sa mga vlogger. Tapos dapat ika-count 'yun as 'di ba? Yung campaign na gastos. So hindi po natin i-erase yung channel natin kasi matagal pa po 'tong laban na 'to. Hindi naman po nakakaano yung marami naman pong kakalat niyan, yung mga timsong-timsong. Ang kinakailangan natin ngayon, ganito pa rin ang format natin. Ko na po yan, nakita na po natin yan, yung mga risk ng ganyan. Pwede nila yan, pwedeng ikatwiran nila yan na sobra-sobra sa airtime, mapapahamak pa natin kandidato niyan. Hindi naman ako siguradong ganun ang gagawin ng Comelec. Pero pag hinigpitan nila, pwede, di ba? O nag-airtime na to O pinalabas kay Badong Aratilis, 2 beses nagpalabas kay Badong.
So 31, sobra-sobra ka na, bawal ka na mag-airtime. Patay tayo diyan. Imbes na makatulong tayo. Ganun po 'yun. Medyo dapat maging praning tayo sa mga ganyang bagay. Hindi ko sinabing mangyayari 'yan, pero mas maganda na 'yung praning ka kaysa sa magsisi. Boss, dapat yung mga batas ang gawin ng ating mga senador sa mga DDS, batas ibalik ang bitay. Para, alam mo, delikado yan na magbibitay ka sila yung ano. Nakita nyo ba kung paano nila bigyan ng kaso si BP Sara? Yung bitay, okay yan sa matinong pamunuan. Pero sa pamunuan ngayon, tanungin nyo kung sino yung mga mabibitay, yung mga kalaban nila. Kayo naman, no? Ngayon pa lang, hindi na patas eh. Sigurado magkakaroon ng dayan sa eleksyon, gugurgurin ni Kokak. Alam mo, ewan ko, paulit-ulit na ako sa dayan. Huwag ka na lang bumoto, huwag ka na, matulog ka na lang, huwag ka na makialam sa politika. Kung sa tingin mo dadayain lang tayo, huwag ka naman damay. Kasi laban kami, gusto namin lumaban, tapos ikaw mananawagan ka, dadayain lang tayo, huwag na tayo dyan. Ako, eto lang, isang tanong ko lang sa'yo, sino ba tong nagsabi na dadayain tayo? Saan na ba yun? Okay. Kung dadayain lang tayo, kung dadayain lang yung mga Duterte, ilang beses na nadaya mga Duterte? Wala pa. Hindi pa nadaya. Hindi pa natalo eh. Namimili lang sila ng dadayain. Hindi ako naniniwala dyan sa laban eh. May mga magtatangka, pero dapat, alam mo na, dapat nauunahan na natin. Anong klase kang lalaban kung lahat ginawa mo, nangampanya ka, gumastos ka, may mga, tapos biglang wala kang ipapatao na marunong sa computer? Imposible. Imposible. Si Lenny nga nalutang, may tao sa computer. Kung sa tingin kasi ni Lenny, ito real talk kung sa tingin ni Lenny nanalo talaga siya, bakit siya tatakbo ng mayor lang? Bakit hindi siya tumakbo ng senador? Di nag-number 1 siya kasi tinalo niya si Marcos eh. Ilan ba boto ni Marcos? 31 million. O kung nanalo siya, halimbawa kanya yung 31 million. Di number 1 siya senador. Ang ganda nun para sa pagtakbo niya sa 2028. Di ba? Siya mismo naniniwala sila na hindi sila nadaya. Kaya nila sinasabing nadaya sila kasi wala pong politikong natalo sa Pilipinas. Yung mga gusto pang tumakbo Pag umamin ka natalo ka rito, goodbye na sa political career mo. Paritiro ka na nun. Ay, natalo ko ayoko na. Naunawaan nyo yung pagdedeklara na nadaya? Matagal na yung computerized election. Hanggang ngayon, nadadaya pa rin kayo. Yung mga nadadaya lang, yung mga ayaw umamin natalo sila. Di ba hindi pa nadadaya mga Duterte? Bakit ganun? Duterte yung pinakamalakas. Bakit hindi nila dayain? Yun nga, that's my point. Di ba? Sabi lang nila yan, nadaya sila. Lahat, kasi ano ko sportsman ako Kahit na ano'y baton mo sa akin, coach, nagko-coach din ako. Kung inaalaw na referee, matalas ka dapat. Hindi ka lang angal ng angal. Puta, tinitira yung bata natin Inaalaw na referee, tirahin din natin. Laban talaga kung ano yung rules. Ba't ka papatalo dyan? Bobo ba? Sila lang ba merong ang dami-dami marunong sa computer?
Ibig mo sabihin, hindi ka mag-hire na marunong sa computer para hindi ka madaya? Kalokohan. Hindi naman tumakbo si Barry Gutierrez pero consistent siya sa pagsabi na nadaya si Mama Lenlen. Eh hindi naman siya mismo ang kandidato, feeling din. Kaya pareho yung fables. Feeling nila, feeling nila may mga bilang sila. Si BBM nagprotesta nung naralo sa pagka-BP noong 2016. Di ba nagprotesta siya? Pinabuksan nila yung balota. Talo rin. Binilang nila manual. Talo pa rin. Panalo pa rin si Lenny. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Nadaya. Dati, yung mano-mano. Hello, Garci. Totoo naman. Yun talaga may mga pruweba yun. Kaya nga tawag dagdag bawas Ang dayaan doon hindi po sa presinto. Ang dayaan po doon sa canvassing. Dagdag 0, bawas 0. Tsaka yung mga binabawasan. Ito yan Kunwari, 'di ba lahat may mga bigyan ko lang kayo na halimbawa. Hindi naman dahil parte ako ng mga pandaraya. Kumbaga, ganito po yun sumano-mano Kunwari ako, talo na ako, di ba? Talo na ako. So, wala na akong wala na akong, dito sa, may mga watcher ka pa dito sa mga presinto, di ba? Pero lahat yan, magkukwenta na yan Pucha, talo tayo. Iwan na iwan tayo. Wala na. Wala na magiging watcher yung mga talunan pagdating dun sa canvassing sa sa may poblasyon. Anong tawag doon? Sa may bayan. Di ba? Wala nang riyan. Municipal. Yan. Municipal canvassing. Yung mga nanalo na, yung may pag-asa na lang manalo, yun na lang yung may mga watcher. Pero ikaw, natambakan ka, wala ka na watcher. Yung mga natalo na yun yung kasi pag ang binawasan mo yung yung kasali pa, pucha, angal yan may watcher yan di ba? Yung mga wala na, yun ang babawasan nila, dadagdag sa'yo. Pare, walang watcher dito yung tsaka yung mga nasa ilalim din. Sa mga senador, halimbawa, yung kaso ni Mig Subiri tsaka ni Coco ni Coco. Dagdag bawas, di ba? Bawas kay Coco, dagdag kay Subiri. Kaya nagreklamo si Coco Pimentel. Di bago mapatunayan, nag-resign na si Subiri para hindi mapahiya. Yun Pwede yung ganun. Pero sa mga bakit may maganda yung tanong. Boss Buds, kung hindi ka maniwala na meron dayaan, then bakit may kaso si Bautista sa US about smart magic? That means meron dayaan nun. Yung kaso niya, yung panunuhol, kaya nanalo Smartmatic. Ganito po yan, sa mga una siguro, nagtatangka sila. Pero yung kaso niya kasi, nagpasuhol siya kaya nanalo Smartmatic. Contest yan Alam mo yun, yung contest, yung bidding. Kasi malaking kontrata yan, bilyong-bilyong pera yan Hindi po yung dayaan yung kaso ni hindi po dayaan yung kaso ni ni Bautista. Yung kaso niya yun nga yung suhol. Kaya nanalo yung Smartmatic. Kung may nagtatangka mandaya, meron naman siguro magtatangka mandaya. Pero kung ikaw papadaya, kasalanan mo na yun. Wala kasi akong believe. Ito nag-uugat kasi yan. Wala akong believe sa mga banban, sa madaling salita. Kung tinalo ka sa daya, you deserve it. Pero mo nadaya ka.
Deserve mo yan. Eh kung wala naman at pinagpipilitan mo lang na nadaya ka, ano magagawa natin? Sa dalawang kaso ng malaking dayaan kuno, yung kay Marcos, pinabuksan pa yan eh, di ba? Pinabuksan pa yung mga balota na yan. O panalo pa rin si Lenny. Dito naman kay Lenny, ni ayaw niya ngang idemanda eh. Ni ayaw niya ngang pabuksan eh. Bakit? Tambak siya eh. Tambak siya eh. O ngayon, yung Duterte, bakit hindi nadadaya? Yung mga Duterte. Kasi hindi sila natatalo. Bakit sila sisigaw na nadaya sila? Ang mga nadadaya lang naman yung natatalo. Lahat kasi, ako sa totoo lang lahat ng uri ng labanan, parte yung panggugulang dyan. Pero pag natalo ka dahil nagulangan ka, hindi kasalanan niya tumalo sa'yo. Given na, halimbawa, tatanga-tanga ka kasi, kaya ka nadaya. Lagi naman ganyan yung mga tao ang kanila. Thank you, Boss Buds, for that answer. It's confusing, but Glenn Chong testified sinuhulan ni Lisa ang smart magic. Si Glenn Chong yun eh. Hindi naman si Badong yun eh. Wala naman akong problema. Hindi, siya yun eh. Di ba? Wala akong problema ron. Kasi hindi ako naniniwala na si Lenny ang nanalo. Glenn Chong, maraming sinasabi si Glenn Chong eh, di ba? Kanya-kanya lang yung paniniwalaan. Ako kasi, pag natalo ka dahil sa daya, kasalanan mo yan. Bakit ka nagpadaya? Hindi naman po yan yung isang kisap mata lang yung labanan. Ang paghanda nyo, di ba? O tignan nyo ngayon October 1 pa lang, naghanda na kayo. Before pa nga October eh. Ang October, ano pa lang yan, yung formalidad na, di ba? October 1 to 8, formalidad na yan na gusto mo na tumakbo. Pero before yan, naghanda ka na. Kaya more or less, kilala na natin yung mga tatakbo eh, di ba? Yan si Vic Rodriguez, siguradong tatakbo yan. Marcoleta, sigurado yan. Hindi lang natin mabasa siyempre mga Duterte, alam niyo naman mga Duterte. No? At hindi na ako nagtatangka. Naghihintay na lang ako, yung uunahan ko pa. Tatakbo si ganun. Hindi ko na pasasakitin ang ulo ko sa mga Duterte. Duterte lang yung hindi ko kayang hulaan. Heads will roll sa UST, sabi pa ng tatay ni Ate Castillo. Ganyan kabagal ang hustisya sa PH Servants. Kulong ng 40 years, reclusion perpetual laban sa mga fratmen na pumatay sa kanya sa Hastings. Alam nyo, yung Hastings, both ways yan, no? Kabataan pare-pareho, di ba? Hindi lang po yung namatay yung nasayang yung buhay, pati po yung mga nakapatay, yung mga naghasing. Kabataan pa rin sila eh. Estudyante nga sila eh. 'Di ba? Naroon pa lang sila yung alam niyo yun, yung buhay mo nariyan, no? UST, hindi naman po mga small time estudyante diyan. Imagine niyo. Makukulong na sila. Kaya both ways, no? Yung krimen, hindi lang po yung biktima, pati po yung nakagawa. Estudyante parehas eh, 'di ba? Kung tutusin. Yung namatay, wala na. Hindi na mababalik. Ito naman, di na rin mababalik yung kabataan nila, yung kinabukasan nila. Doon lang sa isang panyanyari na yun, na dahil lang sa ritual. Kaya both ways, may nakakaawa rin yung mga magulang ng mga bata. Naawa rin ako sa mga bata. Sila rin, biktima rin ng hazing. Biktima rin sila. Kasi kung walang tradisyon na hazing, graduate na sana sila ngayon, leading normal life na magandang kinabukasan. Graduate ka na UST.
Nagbibilang na sila ng yaman ngayon. Musta kaya accusation kong Marcoleta kay Chairman Garcia? Hindi ko po alam kung ano yung accusation. Ang alam ko ano rin 'yan yung sa ano rin 'yan, 'di ba, yung sa bidding din. Alam niyo yun po yun, yung bidding po yun. Kasi talaga namang ganyan ng ano no, yung papaboran mo yung mga mananalo. 'Di ba yan yung akusasyon, kung di ako nagkakamali. Before October, yung mga politiko nagpapakilala na sa mga pamamagitan ng TARP na nagsabing ingat kayo sa biyahe. May bagong tapos yun na nga no, naghahanda ka sa lahat tapos hindi mo paghandaan yung computerized. Hindi ko makuha talaga, pasensya na kayo. Hindi ko matatanggap yung paliwanag na ganyan. Na ako tatakbo ko tapos wala akong magbabantay ng balota ko sa computer. Imposible. Imposible yun. Kalimutan ko na yung ano niyan yung ano ni Martin kung paano niya binabanggit. Pag magpa-file ng COC mga Duterte, pupunta ka ba sa COMELEC bilang suporta, Boss Buds? Pwede naman, pag alam ko lang, pero yung mag-aabang ako doon maghapon. Kasi alam po ninyo, eto tatapatin ko kayo yung estilo ko tsaka estilo ng mga vlogger na nag-aabang doon. Yung estilo ko kasi research, atake sa mga kalaban, tapos hindi ko kaya yung init. Alam nyo naman na yan, no? Hindi na natin nililihim yung high blood tayo. Siguro naman kahit hindi ko sabihin, napupunan nyo naman na high blood tayo. Ngayon, yung ginagawa nila, kita nyo yung mga thumbnail nila, darating na mga Duterte, darating na. Hindi ko po kaya, kung alam ko po kung anong araw, pupunta ako ron. Di ba? Tapos pag tapos na sila, uwi na rin ako. Hindi ko kakayanin yung ginagawa nila. Maniwala kayo sa akin. Sinubukan ko nga last Di ba, nagkagulo yung mga yan. Ako na lang naiwan Puta, mukha akong tanga ron. Hindi, sumunod naman ako, nakisunod naman ako. Ang bibilis magsikilos ng mga vlogger. Pagdating ko rin sa pwestuhan nila, kasama na sila na nagrarally na luwalakan. Pucha, hindi pa ako nakakapwesto. Ganun po yung sitwasyon. May mga vlogger po na para doon, no? Talagang yun ang porte nila. Sanay po sa ano yan sa Dolomite yung mga yan Sanay nakakagawa po sila ng istorya nila na nakatayo, nakatripod yung cellphone nila doon. Pag matatalas po sa mga pagkuha ng istorya, para silang mga ano talaga, katumba sila ng mga reporter. Nagtatakbuhan po yan, di ba mga reporter ganun? Pag may nakitang komosyon, takbo lahat yan. O yun po. Kaya talagang gustong gusto ko yun. Gustong gusto ko talagang umate ng mga hindi kaya ng katawan ko Kaya sabihin nyo sa akin kung kailan magpa-file yung mga Duterte. Pupunta ako ron. Ganun kasunduan natin. Pero sayang din kasi hindi ako makakapag-research doon. Wala kang ma-research doon Apektado ka ng klima, dito po lahat narito 2 ilaw, meron akong ano rito, laptop, ayan yung computer, meron kang electric fan dyan, meron kang electric fan para dito sa ito, umiinit kasi yung yung iPhone, umiinit siya ganun po yun. Kaya sila bagay doon. Ang babata po nila, promise. Ako po pinakamatanda ron. Boss Bats, pwede pa ipa-disqualify si Erwin Tulfo on the ground na convicted siya sa libel. Ako gusto kong talunin si Tulfo sa eleksyon Gusto kong mga Duterte wag siyang iboto para matalo siya. Pangit na matalo by disqualification
Gusto ko talunin siya eleksyon, eh, di ba? Alam mo yun, yung mga pang-14 siya, pang-13, do? Yung mga masasarap na pagkapanalo, yung number 1, bigla mong magiging pang-13 at pang-14. Ang sarap na panalo nun. Talagang diwang na diwang ka nun. Ilang kagagawa ng listahan natin, Boss Buds? Ano ba listahan? Eh, meron na tayo, di ba? Oh, Bato, Go, Ipe, Marcoleta, pag tumakbo si Vic Rodriguez, Atty. Trixie, naghihintay lang tayo eh. Pag tumakbo yung mga yan, pasok sa bangayan, sila Dr. Badoy, si Panelo pag tumakbo. Ano tayo, within. Pag-file ng kandidacy, ano kagad natin? Iboboto natin yan, ganun. Hindi naman sila nagde-declare. Si Marcoleta at least nag-declare na sama na natin sa ating ano. Tigas daw ni Lapid. Kaya, boss, napanood nyo si Abalos na magre-resign daw siya at kakandidato sa Senado. Accomplishment niya daw siguro. Talaga naman magre-resign kayo dahil natawa ako rin sa magre-resign siya. Normal po yun magre-resign. Pati ba naman yun, ina-announce niya. Okay talaga. Accomplishment niya si Goke, Buloy, Tebes, etc. Bakit? Si Tebes ba nahuli? Nauwi na.